Good morning mga ka-audience. Ito yung pamaraan na bagong na-discover ko at talaga nakatatong for experiment, no? And ito yung nakikita kong pinaka mas the best, pero matrabaho siya. Kung tutusin, matrabaho talaga. Nandito talaga yung tiyaga mo, tiis at yung oras mo, effortness, no? Para pamaraan para maka-less ng gastusin sa manok, no? Feed and halo ng gulay, no? Ang ginagawa is luto, sinasaing para siyang budaldo ng tawagin, sinilalagay mo yan, no? So ito mga tira-tira or mga pinagpilian yan sa palengke kinukuha. So yun, niluluto ko siya, hindi siya yung tipong sobrang malambot, sobrang gas, tama lang din. Tapos makikita mo yung first tip. Ito yung first batch na ginawa ko, and ito yun, first batch na makikita mo. Yun yung first batch na yan, ang mga naluto na sinipal ko na siya. And ito naman yung second batch. So pinagkukupit ko para hati na at kasali yung puno niya, no? Yung pinakaano niya. So makikita mo yan is sinaing na. Okay, naisahin ko na siya. So hilaw pa. So yan, makikita mo. Ito naman yung part ng jaryo na kailangang ihiwalay at saka yung gulay. Yun yung mga paraan, mga trabaho, pero maganda ang resulta talaga sa pagkain ng manok. Magiging healthy at magiging masustansya yung pagkain ng manok, no? So yan, yan talaga, tiyaga is tuloy-tuloy lang, no? So makikita mo yun. Matapos mamaya yan, separate na yung mga ano nito, mga charge, yung gulay lang dyan, separate na rin kasi hindi yan pwedeng isali doon sa pagkain o luto, no? So may ano yan, chemical, at hindi rin pwedeng pakain sa mga manok, bawal din yun. So ito yun, first batch na naluto na, no? Sinipalit ko na siya para malamigin hanggang itong pagkain ito is abot siya ng mga 5 araw or 4 na araw. Yan. Ito naman yung vegetable soup. Ito yung mga sabaw na pinagkuluan lahat. Dito nandito yung mga sustansya din. Hindi ito pwedeng itapon dahil nga sayang din, at pwede siyang maging pampalasa dun sa feeds, no? Dagdag din. So makikita nito is ito yung naman yung second batch. Yan, ilalagay na. So amoy siya ng mais, kung ano yun, amoy mabango siya. Yan, maganda siya sa manok kasi ngayong panahon na to is mahal ang bilihin, especially sa mga pagkain ng mga feeds, mga pampana natin sa kaon, manis, mga chicken. Ito naman yun is ito na yung finished product. Ito yung napagkaon sa manok. Mas lalo siya manado dahil sa ginikas migos, pinaagis sa kamot, sa larenggid ng manok. Ayan o, yung kamay, kamot jud, no? Asal ni siya yung kamot. Ano? Kaya yan na natin. Ito na naman, yun makikita nyo, pinakain ko na. Ito na yung mga kalalabasan. Lalabasan niya yan sa pagluluto mo before. Yan, makikita mo masaya para kumain. Yan, so makikita mo kinakakapang yung tinatagap yung daris yan mga hapon, August na yan. So makikita mo yung mga
Yan. Diyan na yung makikita mo. Kinakain pa rin. So, yan. Kailangan linisan yung manok. Yung paligiran, no? Yung area ng manok sa loob. Kailangan linisan para, at lalo na rin yung tubig, malinis din tubig. Papalitan para healthy at naiwasan din yun. At lalo na kapag may mga higad, pagdating ng mga ganitong month, February, is kailangan alisin at magpapausok para hindi sila pupunta dun sa part sa mga puno maga o avocado at sa iba pang part ng kahoy. Kasi yun, pag nakain ng manok yan, doon yan babara at mamamatay yung manok. So andito na yun na. Minimikos another na naman siya. Manok ulit. Yan pa rin ang procedure. So yan, makikita mo naman, mikos, napaka-secret ingredients ang kasali ang kamay. Kaya naghugas naman na tayo kamay dyan bago ako nag-make halo ng mga pagkain ng fish at saka yung gulay. Yan, ito na yan yung pangalawang araw. Makikita mo yan. Yan, yung mga manok yan. Tuwang-tuwa pa ako dito kasi na-enjoy ko. May nadumihan yan, pero kailangan yan, part lang naman din yan sa pagkain ng manok sa umaga. So makikita mo yun, no? At meron pa tong kasunod, no? Paalala pala yung kanina, first batch na pala yun, lahat na pala yun. So ito na yun, pangatlong araw. Ay ito, pangalawa. Yun na, makikita na yun yung pagkain napakain ko sa manok. Pogi daw niya. No? Yan is yun yung mga na siya. Sulit na yung nakakain, no? At maganda rin, nakakabusog din talaga ng mga manok. Madalas nakapa ko yung lagayan ng manok, yung parang yun yung mga yung pagkain doon mismo. Pag kumain ng manok, mas liig. Nandun yung pag nabusog, makikita mo talaga kumbaga pag kinapa mo siya na alam mong busog kasi sobrang sulit yung pagkain na yun. And eto naman, so yan, sabi niya pogi doon na siya, pasot na siya. Biglang nawala. Uy, asa na ang amo mo? Yung manok, kain ng kain, no? Uy, bumalik ang paa na nakita. Yan na. Baka umihi o kaya nagpunas ng kamay. Ayun na. Nito bawal itong i-spread namin. Kinain naman, pero itong nakalambitin na gulay na hilaw talaga, hindi siya nauubos. Pag madali siyang kung walang choice, yung manok pa, walang choice siya. Parang tao, walang choice kasi mayroong pagkain na hindi, wala nang feeds or mini pa. So yun,
kapag wala ng pets kagaya na pinakain, may pagkain. Pero kung wala na yun, direkta sila doon. Kaya lang hindi nauubos, sayang. So yan yung napansin ko kapag naglagay ako, nagawa ko ng ganyan pagkain kasama yung gulay, nauubos nila at busog talagang ano. Okay mga kaibigan, mga golden, so ito na lang ang aking sana yung subscribe kayo at please like and subscribe, comment and give a suggestion kung ano yung mga pwedeng gagawin natin for the content. I-try ko yung best ko kung ano yung pwedeng magawa, and sana yung nagustuhan itong vlogs ko at hope na panoorin nyo to, luma at bago, para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. So click and bell all, and siyempre tuloy-tuloy lang sa mga pangarap sa buhay, and versus magtiwala kay Lord. At huwag makalimot kay Lord at magbigay pa rin ng oras ng time kung ano man success mo sa buhay, ano man ang career, ano man ginagawa mo, kung ano man yung tinatahak mo araw-araw, every time, every day. At sa lahat ng oras, lahat ng yung mga pangarap at mga plano, i-offer mo kay Lord. God bless you. Sana ay panoorin nyo ng mahaba, pusin mo ang vlog na ito. Sana ay gusto nyo at siyempre God bless you sa lahat, and salamat sa mga mula sa una hanggang ngayon na nagsusunod sa amin, and God bless you sa lahat.